Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanan kong nagawa sa iyo. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat ng aking pagkukulang sa iyo. Sa gawain kong mapagkutya, sa gawain kong mapagbilang, sa gawain kong mapagkutya, mapangusgahan sa aking kapwa. Sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapagkunwari, sa Panginoon, patawad mo. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat ng pagkasalanan kong nagawa sa iyo. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa puso'y kung di marunong magpatawad, sa puso kung di marunong magmahal, sa puso kung wala nang inisip, hindi ang sariling kapakanan lamang, sa puso kung di marunong magbigay, sa puso kung di marunong magmahal. Kristo, Kristo, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanan kong nagawa sa iyo. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa gawain kong mapagulay, sa gawain kong mapanira, sa gawain kong mapagbintang, sa gawain kong mapagkutya, mapanusgahan sa aking kapwa, sa gawain kong mapagkunwari, sa gawain kong makasarili. Panginoon, Panginoon, patawad po.
Puso ko'y marunong di magpatawad. Sa puso kong di marunong magmahal. Sa puso kong wala nang inisip. Hindi ang sariling pagkapakanan lamang. Sa puso kong di marunong magbigay. Sa puso kong di marunong magmahal. Kristo, Kristo, patawad po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay ng Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Mabuti po siya sa lahat ng tao, kung kaya't hindi po niya hahayaan ng bawat isa po ay masadla sa mga bagay na makapapahamak sa ating buhay. Dear brothers and sisters, isang mapagpalang umaga ng isang bagong na naman pong topic ang aking pong ipapahayag po sa iyo at sa ating lahat. Pakinggan niyo pong mabuti sapagkat ito po ay napakahalaga. Sapagkat itinuturo po ito ng Diyos sa akin at ipinapahayag po sa ating lahat. At kailangan po ito'y mapakinggan po natin upang tayo po ay magkaroon ng magandang pagbabago sa ating buhay at pamumuhay upang tayo po ay mabigyan niya ng magandang kinabukasan habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. Lucas chapter 12, verse 6. Ang sabi po dito, Lucas chapter 12, verse 4. Sinabi ko sa inyong mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. At pagkatapos wala nang magagawa pa, sasabihin ko sa inyo, kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos ng pumatay ay may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. At sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinabayaan ng Diyos, maging ang bundok maging ang buhok ninyo'y bilang sa lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Dear brothers and sisters, ang mabuting balita po ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ng Panginoon na nasa banal na kasulatan. Ito po ang ating lakas. Ito po ang ating pag-asa. Ito po ang ating kaligtasan. Sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po, sa pamagitan din ng kanyang mga salita, dito po tayo tiyak na tayo po'y magtatagumpay. At hindi po tayo masasadla sa kapahamakan sapagkat tayo po ay inaalalayan, ginagabayan ng kanyang Espiritong Banal. At ang kanyang mga anghel po ay nasa ating kapaligiran at hindi po tayo pinababayan at tayo po'y binabantayan maging ng ating mga pamilya. At kaya ang ating magiging kalagayan po sa buhay na ito, sa mundong ito, ay mananatili po sa atin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Dear brothers and sisters, Satan is defeated if the words of God speak us. So, pinakikita po ng Diyos na ang buhay at pamumuhay natin dito po sa mundo, sa ating ginagalawang bansa o mundo,
ay nasa salita po ng Diyos. Ang katugunan, ang katagumpayan ng ating pong pamumuhay at ang kaligtasan ng ating mga buhay. So, isa lamang po ang sinasabi ng Panginoon. Love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your... Sabi nga po ay, siya'y ating luwalhatiin. Sapagkat kapag siya'y ating niluluwalhati sa pamagitan ng kanyang mga salita, ito po ang siyang maghatid sa atin sa magandang buhay na may kalakip na pag-iingat, paggabay ng Diyos dito po sa sanlibutan. At dumating man po ang panahon, tayo po ay kanyang aalalayan, sasamahan sa kanyang pagbabalik, patungo po sa kanyang kaharian at karyaan ito ng ating Panginoon Jesucristo. Dear brothers and sisters, una, sinasabi nga po, ang buhay na nakalulugod sa Diyos. Ano po ang buhay na nakalulugod sa Diyos at ito'y naghahayag sa atin ng buhay, tunay na buhay. So, pinakikita po ng Diyos. Una, ang bawat isa po sa atin ay dapat matuto pong kumilala sa Diyos, sa ating pong Panginoong Jesucristo. At so, paano natin po siya kikilanin? Sa pamagitan po ng ating pagbabasa ng kanyang kasulatan. Makikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo maging sa ating pong pakikinig sa mga nangangaral. At sino po ang Diyos? Ang Diyos natin, ang Diyos Ama, ang lumikha ng langit at lupa. He is the God of Creator, the heaven and earth. At ang Panginoong Yesus, siya ang Diyos po na nag-suffer. Siya po ang nag-sacrifice sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay namatay dahil sa ating pong mga kasalanan. Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo upang tayo po ay hindi maparusahan. At sa kanyang kamatayan po, siya na po ang umako ng bigat na dapat tayo po ang magdadala nito. At sa kanyang pong kamatayan sa krus, tayo pong lahat ay nagkaroon ng kagaanan. At ang sabi ng Panginoon, ayon po sa Revelation chapter 21 verse 6, naganap na, ay ang Alpha and Omega, ang simula at ang wakas. So, ibig sabihin po, ang Diyos na po mismo ang nag-occupy ng lahat ng bigat na dapat tayo po ang dumaranas. Ngunit, dear brothers and sisters, kahit gusto po ng Diyos kilalin mo lagi siya, na sa kanyang muling pagkabuhay, ay ibinigay na po sa atin ang authority. Ayon po sa Mark chapter 16 verse 17 and 18. At sa kanyang pagbibigay po ng authority, dito po kumilos ang mga ang mga anak ng Diyos upang ang tao po ay iligtas sa gitna po ng kanila pong
makasalanang pamumuhay. At doon sa kanyang pagiging makasalanang pamumuhay ng tao, dito po naabuso ang kagandahang loob ng ating Panginoon Jesucristo sa buhay natin. At dito po ay hindi po maatim o hindi po ma-accept ng Panginoon na matapos yung magdanas ng hirap ay magdaranas pa tayo ng hirap sa mundo nito. Kaya sinusugo po niya ang kanyang mga alagad. Ipahayag ang mabuting balita. At ang sino man sumampalataya ay magkaroon, ay bautismuhan sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. At sila po ay magkaroon at magtaglay ng buhay na may taglay na kaligtasan. Dear brothers and sisters, ibinakikita po ng Diyos sa pagkilala natin sa Kanya. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. So napakabigat po ang daranasin ng tao sapagkat hindi natuto po silang kumilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo na ibinigay po sa Kanya ng ating Ama ang kapamalaan at ito'y na-transfer po sa bawat isa sa atin. Kaya ito po ipinamagatan kong life with God. Ang buhay na kasama ang Diyos. Una, ang buhay sa Diyos at ang buhay na kasama ang Diyos. Ano po ang buhay sa Diyos? Ang buhay sa Diyos ay ang patuloy na sabi po ng John chapter 8 verse 32, kung susunod kayo sa aking mga utos, ay tunay na kayo aking mga lagad. At katotohanan nyo ang magpapalaya sa inyo. So pinakikita po ng Diyos na ang buhay sa Diyos ay dapat matuto tayong kumilala sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang tungkulin ng tao habang tayo nabubuhay. At nakikita po ng Diyos ang buhay na kasama ang Diyos. Sabi po ng Panginoon, ayon sa John chapter 14 verse 15, kung susunod kayo sa aking mga utos, dadalangin ako sa Ama upang bigyan kayo ng makakasama. At ito'y ang tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan. Na hindi po alam ng tao kung sino ang Espiritu ng katotohanan. Na siya po ang gumagawa sa bawat isa sa atin ng ating na magandang kaganapan sa ating buhay at pamumuhay. Yan po ang Espiritu ng katotohanan. Na siya din po ang nagbibigay sa atin ng divine protection and guidance kapag meron pong pagsubok. At siya rin po ang nagiging biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin kapag tayo po ay dumaraan sa kahirapan, sakit at karamdaman at sa mga kaguluhan. Lalo na po itong panahon ng pandemic ng COVID-19. At lagi mo niyong
lagi niyo pong tatandaan, sabi po ng Luke 18:27, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. So ano po ang dapat gawin natin upang ang Diyos ay makakilos sa bawat buhay natin? At sa pamumuhay natin, upang tayo iligtas sa lumalaking kaganapan na kagaya po ng COVID-19. Paano ito po mahahadlangan ng tao? Kahit sila po ay gumawa ng paraan kung paano po mahahadlangan ang pandemic na ito na kumakalat sa mga tao, sa ating bansa o sa ating mundo, kung ang tao mismo ay hindi gumagawa ng kapamaraanan sa pagiging malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po, ang buhay na kasama ang Diyos, na kapag ang Diyos po ay naghahari po sa ating puso, at tayo nagsisi, nagbalik loob. Sabi nga po ng Zacarias chapter 1 verse 3, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik, at sabi niya, muli ko kayong kakalingan. So, ibig sabihin po, sinabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 3, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at talikuran ang lahat ng kasalanan. So, sinabi rin po ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat meron akong kasunod na magbabautismo sa Espiritu at apoy. Si Juan Bautista po ay sa tubig. So dito po, pinakikita ng Diyos, God works in us. And God's works through us. So, ano po ibig sabihin yun? Ang Diyos daw po, matapos natin pagsisihan ang ating mga kasalanan, at ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesucristo, at tayo po ay pinatawad, at binuksan po natin ang puso, at dinirinig natin ang kanyang tinig, siya po'y inimbitahan natin at tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng ating buhay. Siya po ay papasok at magkasalutan ka. Ang Diyos at ikaw ang siyang tutulong, ang magkakatulong upang tayo po ay maging matagumpay sa mundong ito. Lalo-lalo na ang paglutas ng anumang problema at pagsubok sa buhay. So, nakikita po ng Diyos. Ang Diyos ay gumagawa para sa atin ng lahat ng kabubuti. Ngunit, tayo pong mga tao ay hindi nakagagawa ng mabuti. Ngunit ang lahat ng ginagawang mabuti nila ay para sa pansarili nilang pangangailangan, pansarili nilang kapakanan, at hindi po sa ikararangal ng Diyos. Kaya ipinakikita po ng Panginoon na kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos, ay tayo daw po, sabi po ng 14:23, kung iniibig ninyo ako, iibigin kayo ng aking Ama, at iibigin ko rin kayo at lubusang akong magpapakilala sa inyo. Ibig sabihin po, ipakikilala niya ang kanyang sarili upang ang buhay at pamumuhay natin ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. At dito po ipinakikita, God's works through us. Ang sabi po ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, iibigin kayo ng aking Ama, iibigin ko rin kayo. At ang sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay mananaal sa iyo. So, ang Diyos po ay gagawa sa pamagitan natin. Kaya hindi
tayo po manghihina o mapapagod, hindi tayo magiging defeated, kundi si Satanas lang ang magiging defeated. Hindi po tayo magkakaroon ng malaking problema, pagsubok sa buhay, kung tayo po ay gagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Dear brothers and sisters, sabi po ng Genesis chapter 28, verse 1 to 5, dapat hindi makatingin sa mga bagay na pangyayaring pangit. So, ang bawat isa po sa atin, anuman ang nangyayari sa buhay natin, sa pamumuhay natin, at anuman po ang nagaganap sa ating mundo, sa ating bansa, ay huwag daw po tayong titingin sa pangit na pangyayari. Kundi ang lagi natin titingnan ay ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita na binigay sa atin upang tayo po, anumang pangit ang ating kasalubong, ay hindi po siya magwawagi at tayo po ang magiging magwawagi sa laban. So, pinakikita po ng Diyos, marami po ang tumitingin sa ganito pong pagsubok, kagaya po ng COVID-19. Nabalitaan nila sa radyo, nabalitaan nila sa TV, na ang COVID-19 po ay marami na pong namamatay, marami na po ang dinadapuan. Pero dear brothers and sisters, mas kung makapangyarihan po ang COVID-19, mas powerful po ang ating Diyos, ang Diyos ng Israel, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. So, pinakikita po ng Diyos, ang Diyos po ay hindi tayo pababayaan. Siyang nangako eh, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya't ang buhay na kasama ang Diyos, dapat po na lagi po natin tinitingnan ay ang kanyang mga pangako at salita niya na magbibigay sa atin ng malaking gantimpala o reward na gagawin ng Diyos para sa atin because of faith. So, pinakikita po ng Diyos, sabi po niya, have faith in God. Hebrew 11 verse 1. So, kung ang problema po, sakit, karamdaman, kahirapan, at pagsubok, ay nandiyan po sa ating paligid, dapat po, ang pananampalataya natin in times of trouble ay lalo pong tumitindi, lumalaki ang ating faith sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, sabi ng Panginoon, kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananampalataya sa Diyos, kahit ang bundok na yun ay mapapalipat ninyo sa dagat. At ang sabi po ng Marcos 11 verse 23, kung sabihin mo sa bundok na ito, kung mananalig ka lamang at sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka riyan, ito daw po, at hindi ka mag-aalinlangan, ito'y gagawin ng Diyos para sa iyo. At ang sabi po ng Marcos 11:24, ano man hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo, na ito'y natanggap na ninyo at matatanggap na. So, pinakikita ang buhay na kasama ang Diyos ay nakalaging nakasandal sa salita ng Diyos at pangako ng Diyos. At ang sinusunod, ang laging kalooban ng Diyos. At ang sinusunod ay mga utos ng Diyos
ang batas ng Diyos ay ginagalang at ang kanyang mga alituntunin, ang sabi ng Panginoon, mabubuhay ka sa lupain na masagana. At pagpapalain ka sa lahat ng iyong gagawin. Dear brothers and sisters, have faith in God. In times of trouble, God wants to change your mind, like attitude. Ang malaki daw pong problema ay yung ating mga attitude na inaugali natin araw-araw. Sapagkat ang lagi pong inuugali natin ay yung lagi tayo nagsasalita, nakakatakot naman. Nakakatakot. Ang laki na't lumalala na ang COVID-19. No? Bakit nagsasalita ka na nakakatakot? Hindi mo ba alam na ang diablo si Satanas ko ay aatake kapag nagsasalita ka na nakakatakot? Bakit hindi mo po panghawakan at bigkasin araw-araw ang salita niya, ang salita ng Diyos na nagsasabing, ako ang lumikha ng langit at lupa, lahat ng tao, lahat ng bagay, walang mahirap na bagay sa akin. Jeremiah 22:27. At ang sabi po ng Jeremiah 23:23, ako'y nasa sa lahat ng dako at di ako naiisang lugar. Ako'y nasa sa lahat ng lugar. At ang sabi po ng 23:17, hindi ako nagkakamali, kung buong puso ninyo kung hahanapin, ay buong puso, ay ako'y inyong masusundan. So dear brothers and sisters, ano po ang katatakot natin? At bakit ka matatakot? Mabubuhay tayo dito sa lupa ng mahabang panahon. At ikaw ay pagpapalain ng Diyos habang ikay nabubuhay. Kahit pa ikaw ay may karamdaman, ikaw ay gagaling. Kahit pa ikaw ay nasa kahirapan, ikaw ay giginhawa. Kahit ikaw ay nasadlak sa kaguluhan, ikaw ay magiging kapayapaan at masusolusyonan, magkakaroon ng kalitasan ang iyong mga problema. At ipinakikita po ng Diyos, ang attitude po natin ay ating ayusin. Dapat tayo laging positibo at di tayo negative. Kapag ikaw ay negative, pinapatay mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Pero kapag ikaw po ay positive, binubuhay mo ang mga pagpapala na ibibigay o ibubuhos ng Diyos sa atin. Have faith in God. Pilipos chapter 4 verse 19. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos-ubos, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating maibigan sa ngalan ni Jesucristo. Kaya dear brothers and sisters, sabi po ng Deuteronomy 2:8-2, alalahanin niyo kung papaano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba, susundin at sinubok niya kayo. So dear brothers and sisters, lagi nating alalahanin ang buhay na kasama ang Diyos ay lagi nating iisipin ang 1 Timothy 6:11 kung ako hindi nagkakamali. Nang sabi po doon, magpakabanal kayo at magkaroon kayo ng pag-ibig at ang ugali ninyo ay ayusin at manatili sa pananampalataya. So pinakikita po ng Diyos ang problema at pagsubok, kalamidad o pandemic ay dumarating
at nagaganap kapag ang bawat isa ay hindi po nagpapadisiplina sa ating Panginoon at di po sumusunod. Ang may problema po ay ang ating pag-ugali. Kaya kung tayo po hindi sumusunod sa Panginoon, madali po tayong takutin ni Satanas. At ang diablo, si Satanas po, ay gagawa ng paraan para ikaw po ay magkaroon ng katakot-takot, nakakatakot. Pero hindi po yan ang inuutos ng Diyos, ang tayo matakot. Kundi tayo po harapin natin ang mga bagay na nakakatakot. Kundi tayo po ay laging ang di daw po magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Kaya kailangan po ang Diyos ay ating lapitan, sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. At siya po'y ating paglingkuran. At siya po'y ating parangalan. At siya po'y ating bigyan ng panahon. Siya po'y bigyan ng focus. Siya po'y ating bigyan ng panahon na siya po ay sambahin, siya'y awitan, siya'y papurihan at parangalan sa pangalan ni Jesus. Kung magkaganon, magtatagumpay tayo sa lahat na nakakatakot. So, pinakikita po ng Diyos, matapos po na sundin mo ang kanyang utos, ang attitude po natin dapat ay nasa kababaan mo. Sapagkat ibig ng Panginoon na ang bawat isa po ay nabubuhay na hindi nagmamataas, kundi laging nagpapakababa. Sabi po ng Panginoon, sapagkat sabi po ng Deuteronomy 8:7, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig at maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at kapatagan. So, ibig sabihin po, ang proteksyon ng Diyos and guidance at ang liwanag, ang pagpapalang kasaganaan, ang mga pagpapalang, ang pag-iingat niya at paggabay, ang pagiging successful life ay nasa pagpapakababa sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin po, hindi tayo pababayaan ng Diyos na tayo po ay maghirap. Hindi po pababayaan tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Ama, na tayo po ay magkakos. Lagi ang pagpapala po niya ay lagi niyang padadaluin sa gitna po ng kapanahunan na hindi po panahon ng tagmangga ay magbubunga ang mangga. Hindi pa panahon na makagawa ng himala ang Panginoong Yesus, ay gagawa na po siya ng himala sapagkat ang pananampalataya natin ay nakikita niya na nasa kababaang loob ng ating mga pag-ugal. Dear brothers and sisters, ano po ang ibig kong sabihin? Pakinggan niyo pong mabuti. Ayon po sa Roma, chapter 5, verse 2, sa pamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, ay tinatamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang makabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So, ibig sabihin po, ang buhay na nakalulugod sa Diyos, na nasa pagpapakababa sa Diyos at sa ating kapwa, ay isang buhay na ang Diyos kasama mo na siya'y napaparangalan. At ang kalooban ng Diyos po na tayo ay mabago ang ating mind, ang ating pag-ugali, na hindi po tayo nabubuhay sa mga nakikita.
kundi nabubuhay po tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi nga po ng Matthew 4:4, hindi nabubuhay ang tao sa salita, sa mga pagkain, sa tinapay, kundi nabubuhay ang tao sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At ang sabi po ng Deuteronomy 6:8, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Ano po ang kanyang mga utos? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Ayon po rin sa utos na makikita sa Galatia 5:20 o 19:20, mga karimari-mari na pamumuhay na walang taros sa paggawa ng masama. Kapag hindi po natin nasusunod ang utos ng Diyos, tayo po ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya't napakalapit po ang mga pagsubok, problema, kahirapan, sakit at karamdaman at madali pong kapitan ng ganito pong mga kalamidad. Kagaya po ng coronavirus, kagaya po ng pandemic, ng COVID-19. Ang tao, bakit po? Sapagkat mismo sila po ay hindi sumusunod sa utos ng Diyos. So kapag tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos, anumang unos, anumang malalaking unos, ang dumarating, ang Diyos na po at ang kanyang mga anghel ay nakasagabal agad, nakasangga agad sa atin upang tayo po ay proteksyonan. At hindi po tayo mapapahamak. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo na po, mismo ang kumikilos ang Diyos para sa laban ito upang puksain ang mga kalamidad, pandemic, salot, ang lahat ng gawa ng kalikasan, ang lahat ng gawa ng masama ay hindi tayo tatamaan at hindi tayo malalapatan sapagkat ang ating kakampi ay ang ating Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang ating Panginoong Jesucristo na nasa ating puso at naghahari ngayon at magpakilanman, at ang kanyang mga salita ay ating pinanghahawakan at hindi po tayo kailanman mapapahamak. Ipinakikita po ng Diyos, encounter with God, Hebreo 11:21. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago sila mamatay. So yung pagpapala po na iginawad ni Jacob ay dito po ipinakita ng Diyos na kung bakit ito po ay ibinigay ang pagpapala sa pamagitan ni Jacob. Sapagkat si Jacob po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagpapala po na kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung pagpapala po sa atin ay dumarating, hindi nakikita, at dumating pa ang panahon, meron kang anak, meron kang pamilya, meron kang apo, meron kang manugang, meron kang mga mahal sa buhay, mga kapatid, magulang, ay ito po dadaloy sa kanila ang pagpapala ng Diyos dahil sa iyo. So nakikita po ng Diyos, si Jacob po ay tinawag na Israel. Sabi po ng Genesis 32 verse 3, sa pamagitan ng iyong lahi ay pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinusunod mo ang aking utos. So, ibig sabihin po, hindi po lang sa atin. Sino man po ang mga mahal sa buhay natin na nasa ating paligid ay pagpapalain. At ang sino man iyong ipapanalangin ay kanyang pagpapalain, gagabayan at iingatan at ililigtas, tutulungan
at iingatan sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang pamilya po natin ay hindi mapapahama dahil sa atin. Ang mga mahal natin sa buhay ay laging pagpapalain, financial prosperity, material, spiritual, sasagana po sila. Asawa, mga anak, manugang at apo, magulang at kapatid, at mga mahal natin sa buhay ay pagpapalain dahil sa ating pagsunod. So, pinakikita po ng Diyos, nais nga tayong baguhin ang ating Panginoon, ang mga pag-uugali ng ating para sa ating pamumuhay, na ang Diyos ang tutulong para sa atin. So, pinakikita po ng Diyos na ang lahat ng gagawin niya ay ito po'y nababatay sa ating pagsunod, sa ating pagkilos, sa ating pananalita na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pala sinabi ni David kay Haring Solomon, para ikaw ay pagpalain, Yahweh, sa lahat ng iyong gagawin, ay sundin mo ang kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas. Sundin mo ang kanyang mga alituntunin. At sundin mo ang lahat ng kanyang ipinagagawa. So, ibig sabihin po, ang pagpapala ng Diyos ay napakalapit sa atin. Ang pag-iingat niya, ang paggabay at proteksyon and guidance sa atin ay napakalapit. At ang pagiging successful life ay napakalapis. Dahil lamang po sa ating pagsunod sa Diyos na makapangyarihan. Walang iba, ang Diyos ng Israel, ang ating Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. So, nakikita po ng Diyos, Deuteronomy 32 verse 3 and 4, sapagkat si Yahweh ang aking pupurihin, ang kanyang pangalan ay inyong dadakilain. Dito po natin maipakikita sa Diyos na sa bawat pagsunod natin sa Kanya, ang lahat ng ating gagawin ay napapapurihan ng Diyos. Ang lahat ng ating gagawin ay sa pangalan ng Panginoon. Ang lahat ng ating taplanuhin ay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat si Yahweh ang may batong tanggulan, may gawa niyang walang ang tanggulan, mga gawa niya'y walang kapintasan. Mga pasya niya'y pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. So, pinakikita po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin, sa ating pamumuhay, ay hindi po dapat matakot, mabalisa, mangamba, magalala, sapagkat siya'y ang Diyos na makatarungan. Sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na sumasa sa atin, ay hindi po niya tayo pababayaan. Lagi siyang ating andang saklolo. Ibinakikita po ng Diyos ang buhay at pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Life with God. Sabi po dito, ayon po sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya tulong na kayo subukin ng higit sa makakaya. Sali, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon.
So pinakikita po ng Panginoon, ang Diyos ay kitang-kita natin mayroon siyang plano. Kung bakit dumadaan ang ganito pong pandemic, ang COVID-19, sa ating mundo, sa ating bansa, at ito'y nakakahawa sa tao. Sapagkat siya po ay may magandang plano. At ang planong ito'y sa kabubuti po natin. Ngunit paano natin itong makukontrol? Ang patuloy na pagiging malapit sa ating Panginoon Jesucristo. At sa Kanya po, ayon sa Hebreo 12 verse 3, ituon natin ang ating paningin, isip at puso sa ating Panginoong Jesucristo na siyang ipapasakdal sa ating pong pananampalataya. Sama. So, pinakikita po ng Panginoon na kailangan po ang bawat isa po sa atin ay dapat tayo po ay lagi nakapokus sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat, kung babasahin niyo po ang Salmo 91, yung po'y 14. At ang sabi po sa una, siyang naghahangad ng pagkukup ng katastasan at nananatili sa kalinaniyong makapangyarihan, ay makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. So, pinakikita po ng Panginoon na kahit tayo po ay nabubuhay dito sa daigdig na may mga problema, ay hindi po ito makakikilos ang problema, makagagalaw sa bawat isa atin sapagkat tayo ay protektado ng kanyang malabay na pakpak. Ano pong malabay na pakpak? Ang kanyang kapangyarihan. At dito po, iingatan tayo, ililigtas at tutulungan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang mga pangako at salita na tinatanim mo sa iyong puso at ito'y bilibig ka sa iyong bibig. Ang banal na Espiritu po ay kikilos upang ikaw ay tulungan, ingatan, iligtas sa ganito pong pandemic, COVID-19. Kaya nasa sa tao na po. Para ang Diyos po ay makakilos, ay lagi daw po niya, ang sabi po niya sa Luke 18:1, manalangin kayong lagi. At sa ating pananalangin, hindi lamang sa sarili, maging sa lahat ng tao, maging sa ating bansa, maging sa ating mundo, ay tayo po ay ililigtas ng Diyos. Sapagkat tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya, dear brothers and sisters, nasasabi ko po ito sapagkat tinuturo ng Diyos ito sa atin ngayon. Kaya't ang kalamidad, ang mga problema at mga pagsubok, ito'y nawawala, ito'y nasasaway, ito'y itinataboy sa pangalan ni Jesus. At ito pong lahat ay hindi kakapit sa atin. Hindi po tayo kakapitan ng COVID-19. Hindi po tayo, ang ating mga pamilya at asawa at mga anak, manugang at apo, magulang at kapatid, ang mga mahal natin sa buhay ay hindi po kakapitan ng anumang salot o karamdaman o mga problema at pagsubok, sapagkat ang dugo ni Kristo, ang dugo ni Kristo, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay nakabalo sa bawat isa sa atin at sa ating buong pamilya. Sapagkat tinubos po tayo ng dugo ni Kristo sa pamagitan sa krus ng Kalbaryo. At sa kanyang pagkamatay, naganap na ang kaligtasan. At sa kanyang pagkabuhay, naganap na ang masaganang pagpapala. Dear brothers and sisters, magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Sapagkat hindi po siya natigil na mangusap sa bawat isa sa atin upang tayo po'y maligtas.
At hindi rin titigil ang mga naglilingkod sa Diyos na magpahayag sapagkat pinapahayagan sila ng ating Panginoon. Dear brothers and sisters, ito po ang aking panalangin. Aming Ama, i-bless mo po ang aking mga kapatid na nakikinig ng iyong mensahe. I-coverin mo po sila ng iyong banal na dugo bilang proteksyon at iligtas mo sila sa salot ng kapahamakan at karamdaman. Sa COVID-19, proteksyonan mo kami sa pamagitan ng iyong mga anghel na nagbabantay sa amin. Sa pamagitan ng iyong mga salita at mga pangako na aming pinangahawakan. Kami po ay may taglay na kaligtasan. Kaya't masasabi po namin, Panginoon, I'm healthy. I have light, wealth, prosperity, protection, guidance, wisdom, successful life, and abundant blessing. Kaya Lord, marami pong salamat. Pagpalain mo ang lahat na nakikinig at nanonood. Sa video ito, maranasan nila ang iyong pag-iingat at paggabay at pagpapala sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, i-covering mo po sila ng banal na dugo bilang protection. Maraming salamat naman sa pangalan ni Jesus. Amen.